stoic mindset sa harap ng mga taong ginagamit ang nakaraan mo laban sa'yo. Narito ang maaari mong sabihin na may halong stoicism at dignidad. Ang nakaraan ko ay hindi kahihiyan. Ito ay guro. Kung ginagamit mo ito laban sa akin, ibig sabihin, hindi mo pa nauunawaan kung gaano kalakas ang taong natutong bumangon mula rito. Sa stoicism, hindi mo kontrolado kung ano ang sasabihin o iisipin ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ang nakaraan ay bahagi lang ng iyong paglalakbay. Hindi ito dapat ikahiya. Ang mahalaga ay ang kasalukuyang pagkilos mo at ang katahimikan ng loob mo kahit may bumabalik sa lumang sugat. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang kapayapaan mo gamit ang mga bagay na matagal mo nang napatawad. Minsan, may mga taong babalik sa nakaraan mo, hindi para maintindihan ka, kundi para husgahan ka. Pero ayon sa Stoicism, hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat salita. Ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. Kung ginagamit nila ang nakaraan mo laban sa'yo, sabihin mo lang, ang nakaraan ko ay hindi kahihiyan, ito ay guro. Ang mga pagkakamali mo noon ay naging tulay para sa karunungan mo ngayon. At iyon ang hindi nila kayang bawiin. Ayon sa mga Stoic, hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, pero kontrolado mo ang kapayapaan ng loob mo. Kaya sa susunod na gamitin ng iba ang nakaraan mo laban sa'yo, ngumiti ka lang at isipin, salamat. Paalala lang yan kung gaano na ako kalayo sa dati. Maging tahimik, maging payapa, dahil ang taong kalmado ay palaging panalo. Minsan, may mga taong bumabalik sa mga luma mong pagkakamali. Hindi dahil gusto ka nilang maintindihan, kundi gusto ka lang nilang ipahiya o pabagsakin. Pero tandaan mo ito, ang taong marunong nang magpatawad sa sarili, hindi na kayang kontrolin ng nakaraan. Sa Stoicism, tinuturo na hindi mo kontrolado ang iniisip o sinasabi ng iba, pero hawak mo kung paano ka tutugon. Lahat tayo, may bahid ng nakaraan, may mga maling desisyon, nasirang relasyon, pagkukulang, o kahihiyan, pero alam mo kung ano ang hindi nila alam, na yung mga pagkakamaling yan ang nagturo sa'yo kung paano maging matatag. Ang Stoic philosopher na si Marcus Aurelius minsan nagsabi, "What stands in the way becomes the way." Ang mga balakid noon, sila rin ang nagturo kung paano ka tumindig ngayon. Kaya kapag ginamit nila ang nakaraan mo laban sa'yo, huwag kang magalit, maging mapayapa ka. Dahil ang taong galit ay alipin pa rin ng nakaraan, pero ang taong kalmado, malaya na. Ano ang dapat mong gawin? Unang hakbang, manahimik. Hindi lahat ng akusasyon kailangan mong sagutin. Sa Stoicism, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Kapag pinili mong hindi mag-react, pinili mong manalo sa loob. Pangalawa, kilalanin, hindi itanggi. Sabihin mo sa sarili mo, "Oh, nangyari yun, pero hindi na ako yun." Wala kang dapat ikahiya sa mga aral na binayaran mo ng sakit. Pangatlo, pagtuunan ng pansin ang ngayon. Hindi mo na mababago ang kahapon, pero hawak mo ang kasalukuyan. Ituon mo ang lakas mo sa kung sino ka na ngayon. Mas matalino, mas mahinahon, at mas totoo. Pang-apat, huwag mong hayaang sirain ng iba ang kapayapaan mo. Kapag tinuligsa ka nila, isipin mo, ito ay opinyon lamang, hindi katotohanan. Ang opinyon ay parang hangin, naririnig mo pero hindi mo kailangang sundan.
Panglima, magpasalamat. Oo, magpasalamat. Dahil kung hindi nila binanggit ang nakaraan mo, hindi mo marirealize kung gaano ka nakalayo. Araw-araw, may pagkakataon kang pumili. Pipiliin mo bang mabuhay sa lumang bersyon mo o sa taong pinanday ng mga pagkakamali? Kapag may nanghusga sa iyo, sabihin mo lang sa isip mo, "Salamat sa paalala." Pero ang taong tinutukoy mo ay dati na. Ngayon, iba na ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag dahil ang mga taong tunay na nakakakilala sa iyo, hindi kailangang marinig ang depensa mo. Nakikita nila ito sa kilos mo, sa kapayapaan mo, at sa pagbabago mo. Ang stoic ay hindi nagpapaliwanag, hindi rin nagrereklamo, tahimik lang siyang nagpapatuloy. Kaya sa susunod na gamitin ng tao ang nakaraan mo laban sa iyo, ngumiti ka lang at sabihin sa isip mo, "Ginamit ko na yan para umangat. Ngayon, wala na yang kapangyarihan sa akin." Tandaan mo, ang nakaraan mo ay hindi sentensya. Ito ay semento ng pundasyon ng iyong lakas. Manahimik. Magpasalamat. Magpatuloy. Dahil ang tunay na stoic, hindi kailangang patunayan ang sarili. Sapagkat ang kapayapaan niya, sapat na patunay. Ang nakaraan mo ay guro, hindi kahihiyan. Maraming salamat sa pakikinig ng videong ito at sana ay meron kang natutunan. Maari bang pa-like and share naman ng videong ito? At subscribe ka na rin para sa mapanood mo ang mga susunod ko pang videos.